Paano daw ba ako mag-foil printing sa envelope? So, alam nyo naman, hindi ako bumibili ng envelope na gawa na kasi ako mismo yung gumagawa ng envelope. Bumibili lang ako ng 10 by 10 inches na cardstock, then ginawa ko siya using this envelope punch board. Sa mga baguhan pa nga lang dito sa page ko at wala pang idea kung paano gumawa ng envelope using envelope puncher, ay meron na po akong video about dyan. You can browse my old videos na lang po. So, ayan, kunwari nakagawa ka na ng envelope, ang ginagawa ko naman is ifo-fold ko muna yung mga dapat i-fold maliban dito sa pinaka-flap ng ating envelope. Pero hindi ko pa nga siya i-assemble talaga or lalagyan ng dikit. So, bakit nga ba? Ang purpose lang kung bakit ganito yung ginagawa ko is para ma-feed natin siya sa laser printer. So, ang gagamitin ko ngayon is itong bagong laser printer ko na DCP L2640DW. Sinet ko lang yung size nitong envelope dito sa printer at ang nakalagay ko nga ay 7.5 inches width at 10 inches naman sa height. Thicker paper naman sa media type and HQ 1200 resolution. Kapag thicker paper nga is kailangan naka-open yung labasan ng papel sa likod. Dahil very masikip itong pinaglagyan ko ng printer is di ko masyadong mapapakita itong likod niya. Pag makapal nga na media is dito ko siya sinasalang sa manual feeder at pag ganyan ko nga siya sinasalang. Make sure lang na pantay talaga ang pagka-feed nyo para hindi tabingi ang pagka-print. And eto na nga siya nung na-print na. By the way, eto paulit-ulit na tinatanong sa akin kung pwede daw ba ang foiling sa pigment or dye ink. So, ang printer na ginagamitan ng dye or pigment ink are what we call inkjet printers. Pag foil printing po ang gagawin is laser printer po ang kailangan, not inkjet printers. Hindi rin ink ang gamit dito, kundi ang tinatawag na toner and powder form po siya, not liquid. Actually, ilang beses na din ako nagpapakita ng process ko ng foil printing and palagi ko naman sinasabing laser printer ang ginagamit ko. Pero ang dami pa rin nagko-comment na di daw ba talaga pwede sa pigment or dye ink. O siya, sige, gawin nyo na lang kaya para malaman nyo ang sagot. Bakit ipagpipilitan? Pero may mga nabasa na nga rin ako na pwede daw ang pigment na ipiprint sa transparent sticker at ifo-foil. Well, tinry ko na nga yun pero di ko magawa na malinis yung pagka-foil. Baka may specific brand lang ng sticker na pwede dun. So, after ko nga ma-print sa laser printer ay in-unfold ko lang ulit yung envelope at ilalaminate ko siya ng nakaganyan lang. Kasi pag ilalaminate natin siya ng naka-fold na, ay ganito ang mangyayari. May bakat kung saan yung mga may fold at hindi nga siya magandang tingnan. Di ko na na-videohan yung paglalaminate pero ang setting ko sa laminator is 120 degrees. And ganyan nga ang setting ko pag ASEA brand ang cardstock na gamit ko. At iba-iba nga ang setting depende sa papel na gamit nyo. After malagyan ng foil ay saka ko na siya i-assemble at lalagyan ng glue at ifo-fold yung pinaka-flap niya. At yun lang muna for today. Bye!